This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Static, Season 2, Episode 55. July 13, 2021. And it's another Bible Tuesday night. Wow! Bago yung ano natin, ha? Opo. Teaser natin, ha? Teaser. Thank you. Bagong-bago, no? Thank you, Mark. Stress ka, di ba? Galing talaga. Okay, hope nagustuhan niyo po, no? Sabi nga natin, mag-iiba na yung format, no? Oo, ito na. Marami na. Magsisimula tayo, paunti-unti, hindi natin mabibigla, no? Gusto nga natin, pag-iba na ito para mapalitan ng bago. Studio, no? Yun. So, yan, nandyan si, sa director natin, sa graphics, no? Yan, kasama niyan si Mark Suesta, di ba? Si Miss Cristal Rodrigo, dalagang-dalaga, nakapalda. Ayan, minsan naka-nyort lang yan. Ayun, nyort. Yung warat-warat na short. Kaya nyort. Nyort. Yun. So, asan pa yung isang artista natin? Actually, basta magugulat na lang kayo yung mga pagbabago. Abangan nyo. Ayan. Pero Bible pa rin. No? Nasa Genesis 41 and 42 tayo. So, kung may mga tanong kayo in between, tanong kayo. Anytime pwede kayo magtanong. Okay? So, dahil Egyptian setting, no? Nakita nyo si Pharaoh, no? Yung pyramid. At saka yung ahat, yung favorito mo. Kanina, andito rin, nagulat po ako. Ayan. Kaarap pa sa'yo, di ba? So, yun. May mga talent tayo, mga artista, mga voice over, di ba? Meron na. Pinapractice na natin. Pero pag hindi dumating, malamang tayo na lawyer. Okay. So, ganun yun. Ilan na sila agad? 13. Wow, 13. 113. Wow, thank you po. Dumadami ba yung ating mga viewers? Dumadami naman. Kasi pag hindi, magubad na tayo. Kasi nakikita ko pag mga nakahubad, no? Mga bagong gising, tayo mga tululaway, basta nakahubad, no? Trending yun pag ganun. Trending, no? Gusto nyo ba yun? Para mag-trending tayo, pero walang no? Walang sustansya. No? Bakit ganun ang gusto ng mga tao, no? Parang kakaiba, no? Pero sana manood kayo dito. Okay? So, ano pa ba? Wala ka bang babatiin? Birthday nino ngayon. Uy, kanina pong birthday ngayon? Meron tayong food. Galing kay Miss Angela Nera na promotion. Promote na po siya. Siya na po ang bagong CEO. Wow, ng bahay nyo. Akala ko po Na-promote ka ba? Congratulations! Thank you, Lord. Thank you po. Thank you, Lord. Yeah. Ha? Si Frank Lozano, tsaka si Ellen Antique. Happy birthday po. Happy birthday sa inyo. Thank you po. So, yun po. Ayan. So, ano ba? Ano ba gagawin natin? Ang gagawin natin bago tayo magsimula ng Bible study, meron tayong prayer. Prayer can be done ng pag-pray, pagtula, o pagkanta. Yes. Yan. Di ba? So, whatever you do, para sa Diyos yan. Okay? So, ready na ba yung kakanta dyan? Tinanong lang kung ready. Ready na ba, ha? Pag hindi mo alam, ha? Huwag mga kumanta, ha? Mali yung tono mo, kuya. Professional singer po ba ito? Professional. Special ano yan. Wow. Special guest. Singer guest. Mahirap hulaan. So, para maging so special, hindi na natin lalabas yung mukha, boses na lang. Thank you po. Congrats, Miss Angel. Congrats din sa mga may bagong acquire ng mga bikes. Mga super bikes. Super bikes? Yan. Si Mr. Angelo Rivero. Congrats. Si Mr. Ice Bukton. Coming. Mr. Toys for the big tomboys. Ayun. So, Mr. Ayan. So, ano pa ba? Ilan na sila? 27. Yan, marami-rami na kayo. So, nasusundan nyo ba yan? So, we both agree lahat that Joseph, the dream interpreter. Yeah.
Okay? Wala pa nga intro eh. Kataber talaga. Sige. Alam niyo dito kung sino nakaisip ng mga pagbabago. May naisip ka, ha? Opo. Yung tatalong nga. Opo, tatalon ako. Okay. So, makakahanap tayo ng lugar. Pwede na maglabas-labas. Portlo, pagbatalon. Ay. Bungee jump, di ba? Bungee jump, opo. Pwede ba yun? Kung kakayanin po ako ng lubid, baka lubid po yung masira. Yung tali ng barko. Yung kailangan mo. Ah. Okay, so ilan na sila? Wala kayong mga tanong? Yan. Tanong kayo, ha? Good evening din po sa inyong lahat. Okay, so para simulan natin ang Bible study natin, we'll pray through a song, no, mula ito sa Salmo, no? Salmo 23. Ito yung nandun sa face mask natin. Ito yung nandun din sa picture ko, no, sa likod, no, with Mama Mary. Tama? Okay. So, sinong kakanta? Siyempre. Siyempre, wala Yours truly, with the help of our special F2 tankmate. Okay. Dan yung ibang food niya. Ang laki na agad. Okay na, huli-huli tayo. Nagmumuta. Hello po. Ay, di ba ako nagmumuta? Kinahamot ko mga to. Okay na? Okay na. Okay. Kanino nagloko? Sa atin? Sa kanila? Sa atin po. Sa atin. Okay. So, if magsisimula tayo ng prayer, ready na ba yung songer natin dyan? Mystery kasi. Mystery. Isa mo tumabi sa akin. Bigyan sa akin. 17 na sila. Lang daw siya. Dito na, nakata tayo. Dito. Surprise. Kaulay mo. Surprise ka eh. Dito ka. Sabi ka na. Makagulat kayo minsan lang po. Palakpakan naman natin. Walang iba kundi special guest. Anything goes. Ang surprise. Hindi kita sinabi bumate. Kakasakala ka ng gulo mo eh. Ito, kahit kailan. Gusto mo na yata mag-boss eh. Palitan mo na kami. May mic ka ba? Bati ka. O, tingnan mo. Ayaw mo naman bumate. Hi there. Hi guys. Good evening. Ano ba ate? Hindi naman kami makakagalaw. Nakalamig Sige, sige. Okay. Okay. Ito tayo ha. Magdasal ha. Ano ang antay natin? MacArthur's Park. Ano daw? Naglalag daw. Naglalag. Pero sa atin okay naman. So sa kanila. Tuloy na natin yung prayer. Salmo 23. Mula sa Old Testament. Inakay ako
Sumikat ka naman doon sa pangalawa mong papel. Ano yan? Hindi man din. cheating. Ang guest talent voice over ay walang iba. Hindi. Mamaya, malalaman nila. Guess nga eh. Surprise nga eh. Ano masasabi nyo? Wala nanood. Good evening. Good evening. Okay, bahala kayo. Pag di kayo nanonood, ibang version to ng Joseph the Dream Interpreter. Oo. Ha? 27. So, ano sabi? Huwag na kumanta si Tata Bert next time. So, new format yun. Sisimulan natin ng dasal. Wait, nasa Biblia yung salmo yun. Dasal yun eh, pamamagitan ng awit yan. So, nasa Genesis 41 na tayo. Okay? Ito po, new format ha. Hopefully, makinig po kayo kasi magkakaroon po ng mga talent voice over. Okay? Yes. Sige, game. Game. Genesis chapter 41. Ipinaliwanag ni Joseph ang mga panaginip ng Paraon. Pagkaraan ng 2 taon, ang Paraon naman ang nanaginip. Napaghinipan niya siya'y nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang ano-ano'y may 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka. At nagising ang Paraon. Nakatulog siya muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumibol ng 7 uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at muling nagising ang Paraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga, napagawag siya, kaya ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa Paraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa, na magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipibalanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga talo. Kami po'y parehong nanaginip." Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanong ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niya, ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero ay bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng Paraon si Joseph. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Paraon sa kanya, "Ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ang kahulugan niyo. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip." Hindi po ako nakapagpaliwanag, kamahalan. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong mga katanungan. Ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka, pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto at umahon din sa ilog. Inain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli ako nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ang hinog na butil. Sa puno rin iyon, may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta, napakapayat ng mga butil at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang nakapagpaliwanag sa akin. Isa po ang kahulugan ng 2 panaginip na iyon, mahal ng Paraon. Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Yun din po ang kahulugan ng 7 uhay
na mataba ang butil. Ang sinabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ay mga butil ay 7 taon ng taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan din ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito ay 7 taon ng taggutom. At dahil sa kapinsalang idudulot nito, malilimutan sa buong Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Paraon, upang ipaalam sa inyo na tinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya po itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili na kayo ngayon ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanhin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahon na iyon ay dapat ipunin, ikamaling sa mga lungsod at tabantayan mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain na ilalaan para sa 7 taon ng taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Nagustuhan ng Paraon at ng kanyang mga kagawan ang panukala ni Joseph. Sinabi nila, bakit pa tayo hanap ng iba, samantalang nasa kanyang espiritu ng Diyos? Kaya sinabi ng Paraon kay Joseph, Ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pag-unawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa, at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi makapasa iyo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Joseph. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Ipinagamit kay Joseph ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, "Lumuhod kayo!" Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Paraon kay Joseph, Ako ang Paraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makakagawa ng anuman. Binigyan niya si Joseph ng bagong pangalan, Zaphenat Paneah, at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang pari ng Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Joseph ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Joseph nang magsimulang maglingkod sa Paraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Joseph ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkain inani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Joseph ng 2 lalaki kay Asenat. Tinawag niyang Manases ang panganay sapagkat sinabi niya, "Niloob ng Diyos nang malimot kong aking naging hirap sa bahay ng aking ama." Efraim naman ang ipinangalan sa pangalawa sapagkat ang sabi niya, "Pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap." Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong taggutom tulad ng sinabi ni Joseph. Ngunit sa buong Ehipto ay may pagkain samantalang taggutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto,
kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutong sa buong bansa. Binuksan ni Joseph ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palugha ng palugha ang tagutong sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Joseph. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos at kay Tata Bert. Nawala si Paraon. Anong masasabi niya sa inyong format? Ganda, parang radyuhan ang dating na natin. Parang radyuhan ang dating. Oo. Ganda. Ganda. Parang nawala yung Paraon eh. Ha? Tulog si Paraon. Nakatulog. Joseph na daw po bahala eh. Binigay na niyo. Oo nga naman, binigay na kay Joseph. Oo, pangalawang. Ang problema, hindi pa nila alam. Kaya sa Paraon sila nagpunta. Ang problema, yung Paraon, natulog na naman. Sila naman managinip. Okay. So, ilan na yung viewers natin? 33. Diba? Maganda po ito, no? 41. Actually, the last tinakal natin, yung 39 and 40, nagkaroon ng issue, no? Regarding sa pagkakakulong niya, no? Nakalimutan. Maraming ganun, di ba? 2 years, no? Ito na. Lumabas na tayo, no? 2 taon ang lumipas. Nakalimutan siya ng cupbearer o yung taga-ayos ng inumin ng Paraon. Okay. Bakit kaya nangyari to? Ito po, palagi na, natakil na natin to. Pero, there is no other perfect timing but God's time. Kasi po, 2 taon na natili siya sa kulungan sa Ehipto. Sabi niya, sabihin mo sa Paraon na para makalaya ako dito. Subalit nakalimutan. Nung nanaginip yung Paraon, tsaka niya naalala. So, bakit after 2 years niya naalala? Kasi, imagine ninyo, kung pagkalaya pa lang ni cupbearer o yung taga-ayos ng pagkain, inumin ng Paraon, sinabi na niya, pinalaya kagad si Joseph. Kung pinalaya si Joseph, definitely hindi siya babalik doon sa bahay ng puno ng gwardiya. Which is dahil inaakit siya nung asawa, yung dahilan ng kanyang pagkakakulong. So sa makatwid, malamang sa hindi, aalis na siya sa Ehipto. Bakit? Hindi pa siya kailangan ng Paraon dahil hindi pa nananaginip ang Paraon. Only after 2 years, doon na naginip ang Paraon. So, God's timing is the perfect timing. Many question the timing of God. Ang feeling niya, gusto mong makalaya, hindi pa nga, steady ka lang. Hindi pa nananaginip yung Paraon, wala ka pang i-interpret. Kung pinalaya yun, definitely wala na sa Ehipto yun. Baka umuwi na sa kanila sa Kanaan, baka kung saan na nagpunta. Baka nandito na sa Maynila. Di ba? Pero as you see, pinigil siya sa kulungan. Nakapiit siya doon. Sino yung nandun sa malalim? See? Ang ganda ng yung format, Senyor, parang nabivisualize ko po. Masasabi po ba na lucky number ang 7? Kung ang pagbabatayan natin ay yung istorya ng 7, tandaan niyo 7 na tag-ani at 7 na tag-gutom. So, malas at swerte. So, kung yun ang pagbabatayan, sagot ay hindi. Okay. So, balik muna tayo. God's timing is a perfect timing. So, marami sa buhay natin, kino-question natin ng Diyos eh. Bakit hindi ngayon? Gusto niyo pag ngayon na. Binigay naman ng Diyos, pero that is after 2 years. Now, ano yung kanyang kakayahan? Ano yung kanyang galing? Kung pinakawalan kagad siya, the day, a month, a year, hindi pa nananaginip ang Paraon. Wala pa siya i-interpret. Now you see, nanaginip na yung Paraon. Maalala mo na. Palayain nyo na yan. Interpret mo. You see? That is God's timing. Sa buhay natin, sa buhay ninyo, kino-question nyo palagi ang Diyos. Pag gusto nyo ngayon,
Hindi nyo alam, ikamamatay nyo yung ngayon, kaya pinipigil kayo. Hindi nyo muna nakukuha ngayon. That is the cause of delay. It is because God has a perfect plan, hindi other plan, kundi a perfect plan for all of us. But the problem is, we don't like God's perfect plan because we want what we want. Di ba? Napakarami po lumalapit sa akin, bakit kaya hindi ako mahal ng Diyos? Bakit kaya lakas ng hangin ngayon? Andiyan na si Joseph the Dreamer. Si Paraon nandiyan na. Naginip na si Paraon. Okay, what you see, natakal natin yan about timing, about God's time. It is the perfect, you just have to wait. Sa mga tulad ko pong na-experience ko ng Diyos, ay maniwala po kayo. Always, God's timing is a perfect timing. And His plan is the perfect plan. Okay? O, siya kayo, no? Kasi, parang sinisisi nyo pa yung cupbearer, eh. Nakalimot, eh. Naaaway nyo siya, eh. Hindi ko alam kung may magtatakal nito. Yung ibang mga pastor o whoever, no? Kung masisilit nila, mabuti na lang, nagdadasal ako bago ako magbulay-bulay na ating Genesis 41. Ano yung may share nito sa current life natin? Ano yung pinapakita nito that God's timing is a perfect timing? Ulit-ulit ko sasabihin yan, it's because we always forget that God's timing is a perfect timing. Huwag nyo ipilit at huwag nyo sisihin ng Diyos kung di nyo nakukuha yan ngayon. Alam niyo po, tumakbo po ako sa eleksyon, natalo ako. Ay, yung question ko nga sa Diyos, wala, ganda naman yung intention ko. Lahat naman ng hindi ako nanalo. Now, I know now kung bakit. Kasi magkakaroon pala ng pandemya. Kung nagkaroon ng pandemya, kahit anong gawin mo ngayon, sinisisi natin yung mga nakaupo, kawawa naman yung mga nanalo. Kasi mahirap po ang sitwasyon natin ngayon. At hindi nila magagawa lahat ang kanilang mga pinangako at inasahan, hindi dahil hindi nila gusto gawain, kundi dahil napakahirap ang sitwasyon. Yan po ang katotohanan. Well, anyway, maybe God's time. Okay, may question ba? Wala. Ay, ito po. Comment po. Tama po, Senyor. Pag tao po ang nagplano, minsan napapalpak, pero pag ang plan ng Diyos, laging nakakabuti. Okay. So, di pinatawag na ngayon siya ng Paraon. Nagkita na sila. Okay. So, nakakapag-interpret ka daw ng panaginip. Anong sabi niya? Pwede, nandun na yung oportunidad para pasikatin niya yung sarili niya. Opo, ako po yung magaling mag-interpret, pero hindi yun ang sinabi niya. Sinabi niya, wala po akong kakayahan. Pero ang Panginoon po meron. Binigay niya ang glory to God. I-glorify niya ang kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos mismo, na siyang magbibigay ng kakayahan sa Kanya para magpaliwanag. Just the same today. Kung di po dahil sa Diyos, hindi ko makikita yung perfect timing. Yung iba, hindi ko po alam kung ba't hindi nila makita yung perfect timing. Kasi minsan, pinanunod ko yung mga how they explain. Parang iba. Parang ayon sa kanilang gusto, hindi ayon sa Diyos. Kasi isang malaking question yun. Bakit nakalimutan siya ng cupbearer? Di ba pinagtatalunan na? Now, may sagot na tayo. Okay. So, bakit si Jose o si Joseph hindi pinakawalan? It is because all the things that he held, binabalik niya sa Diyos. Glorify God, not me. Okay? So, yun yun. Tapos, pinaliwanag niya yung panaginip. No? Yung 7 taon. Pinagsigaran natin, mahaba. Yung baka, saka yung uhay ng trigo, no? Sagana, at saka yung di kasaganahan, yung 7 taon na kasaganahan, at 7 taon na kahirapan. Kaya, swerte ba yung 7 numero, number 7, parang lumalabas oo at hindi. Kasi pareho 7. Okay? So, sa mga twin, sabi ng Paraon, anong gagawin natin? So, tinanong na naman yung mga salamangkero, yung matatalino. Tinanong, anong payo nyo? Di ba?
Sabi niya, kumuha kayo ng mga taong maniningil ng ikalima. Pag sinabi ikalima, 20% na tax. Ikalima yun, di ba? Ikalimang bahagi. 20% yun. 100, ikalima. So, 20% yun. Whereas, ang tax ng mga payroll noong araw is 10%. Ayon sa nasusulat. So, siya, pinadodoble niya. Sabi niya, maganda yan. Gusto mo, ipunin natin, kalat natin. Matalino, strategic. Hindi natin dalhin lahat dito. Ikalat natin. Magagawa tayo, bantayan natin, ikalat natin. Para hindi lahat dito pupunta. Kundi punta ka lang dito, bumili ka, dito mo dadalhin pambili, bigyan kita ng resibo, dalhin mo doon mo kunin kusang malapit. Napakagaling. Kaya sabi ng Paraon, sige, sino sa inyo ang pwede? Sabi nila, ba't pa tayo pipili ng iba? Kung sino nakaisip, siya gagawa. Di sabi ng Paraon, sige. Meron isa siyang katangian, na nakita nila sa kanya, kaya lahat ay nag-agree. The Spirit of God ay nasa kanya. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya. There are seldom you see na ang Espiritu ng Diyos ay nandoon. Yan yung mga taong hindi matalino, kundi may wisdom. Mabilis ang isip. Kasi piniped sila ng Diyos ng information. Meaning, nilalaman na ng informasyon ng kanilang mga utak ng mga tama at ayon sa kagustuhan ng Diyos. Dahil ginaglorify naman yung Diyos Ako, ba't ko ba ito alam? Dahil sa Diyos. Malay ko dito. Basta ka ng Bible, noon na lang tayo Netflix. Di ba? Ganun tayo? Actually, ganun din ako Pero, kanina, nanonood ako, hindi mo na. Ano ba yung pinanonood ko? Maganda yun Yes Day. Panoorin mo. Panoorin mo sa nanay mo. Yun! Kay Mamita, yung Yes Day. Pinanood ko nga kay di ba? Nakakashock yun, di ba? So, hindi ko lang po ikukwento ba sa panoorin yung Yes Day. Pero katulad nga po na sabi ko, this information that I have did not come from me, come from God. Medyo nakita ko lang po yung kanyang gustong iparating sa ating lahat. So pinili siya. Nakita niyo yung kapalaran ni Joseph, Yung before and after, sinuutan siya ng singsing, ng damit, ng kwintas, Dati ang nakasingsing sa kanya, yung tali sa paa na bakal. Preso, di ba? Ngayon, ang siningsing sa kanya, yung pantatak ng hari, ng Pharaoh. Tingnan mo yung kapalaran niya, before and after. Noon, hinubaran siya ng damit ng mga kapatid niya. Natatandaan ninyo? Hinubaran siya ng damit ng kapatid niya, nilagyan ng dugo ng hayop para ipakita sa tatay nila si Jacob o Israel, isa pong tao yun, para sabihin nila apa ng mga hayop. Hinubaran siya. At ibinenta siya. Pero ngayon, ano suot niya? Yung pinakamagandang tela na para lang sa hari. Ibinalabal sa kanya ng Paraon. Di ba? So, dati, ang hila-hila niya, yung kadena ng preso, nakatali nga, may singsing, alam mo yun, pang-preso, tapos may bilog-bilog, nakatali ka sa pader. Ngayon, iba na, yung kwintas niya, ginto. Galing sa Paraon. Di ba? Kapalaran niya, nung binenta siyang slave, kailangan niya maglakad mula doon sa Kanaan, papunta sa Ehipto. Ngayon, ang sasakyan niya, yung pangalawang sasakyan ng Paraon. Nakita niyo yung kapalaran ni Joseph na kinainggitan ng kanyang mga kapatid, na inisipan ng masama at eventually ginawa ng masama ng kanyang mga kapatid. Nakita niyo? Napakagandang istorya nito. Napakagandang istorya. Subaybayan po ninyo. Nakalaan mo yung istorya ni Joseph before and after. So ngayon, siya na yung pinakamakapangyarihan. Siyempre, Pharaoh muna, tapos siya na. Tamad yung Pharaoh nun. Oo na, basta ako lang hindi mo pwede palitan. Pero lahat pwede mong gawain. Ganun yung tiwala. When people see you with the Spirit of God, you will be trusted by people. And those who will trust you will benefit.
Kung ikaw po magtatrust to a person who has the Spirit of God, you will be blessed as well. Tandaan niyo po yan. Oh, anong patunay? Nagutom ba ang Egypt nung panahon na yon? Hindi. Dahil siya rin ang pinili, dahil may Espiritu siya ng Diyos. Sinunod nila, malalaman natin kung nagutom ba sila. Oh, di ba? So, it is because they saw the Spirit of God kay Joseph. Kaya maski sa panahon po ngayon, when you see someone who have the Spirit of God, you will be blessed as well. Because everyone will follow God, the true God. Okay. So, binigyan siya ng bagong pangalan, no? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng pangalan, no? Sapnat, Panea, no? Ang ibig sabihin nun is, yung Diyos ay nagsasalita at nabubuhay sa Kanya. Ang isa pang ibig sabihin, no, pag hinahiwa-hiwalay, the dream interpreter, doon ang galing yun. Sa Egyptian na word, na language. Okay. Si Asenat, no, sinasabi nila, yung asawang binigay sa kanya, anak ng pare, no? Si Potipera, pare ng On. Pero merong chismis, no? Ano ba mga chismis? Anak daw to ni Dina at saka ni Sisem. Kaya hindi raw to Egyptian, kundi pamangkin niya to kay Dina. Remember, kapatid niya si Dina. 12 lalaki ang anak ni Jacob o ni Israel at isang babae, si Dina, yung ginahasa. Okay? Sabi, okay, to prove whatever it is, kasi nga, sabi nila pure daw si, so, debatable yan. Hindi Egyptian daw. Okay. So, nagkaanak siyang dalawa doon, si Manase, ang ibig sabihin nun, pinakalimot sa kanya ng Diyos lahat ng kanyang kahirapan na dinanas. Lalo na sa bahay ng kanyang ama, sa kamay ng kanyang mga kapatid na inggitero. Alam mo, napakasama niyang mga naiinggit, lalo na kung naiinggit ka sa sarili mong kapatid. Dapat ikaw ay natutuwa sa tagumpay ng iyong kapatid. Kasi susunod na yung blessing mo, nauna lang yung kapatid mo. Wait ka lang. Wait ka lang, bakit? Eh, kung magkapatid tayo, yung blessing mo, di ba? O, may pansit. Pansit, ano ba yan? Pansit panis. Okay. Siyempre, yung bunso, ang ibig sabihin nun, hindi ko nabasa. Senyor, we see the Spirit in you. Oh, sige po, salamat naman po. Pero, whatever it is, Diyos po ang glorify natin. Ang Sephraim naman, ang ibig sabihin nun ay fruitful. Ang ba kanyang buhay dahil sa Diyos, ginawa ng Diyos na maging tagumpay ang kanyang buhay. So, nagsimula muna yung 7 taon na kasaganaan, naipon na ni Joseph, yung 20% tax na pagkain. Ang kinukuha niya pagkain. So, itinabi niya. Ito ngayon, no, nagsisimula na ngayon ang 7 taon, no, na kahirapan. Pasimula na, patapos na eh. Doon na tayo papasok, no, sa Genesis 42. Okay? So, antayin natin. Si Joseph lang po ba ang nakamana ng biyaya ni Israel? Yung dream interpreter, opo, no? Yung pag-interpret ng dream. Nobody doon po is naging interpreter ng dream. Okay? Yan po yun. Isa pa po. Ano po ang mas mataas, hari o paraon? Yung sa Egypt po, no, yung hari at paraon, iisa yun. Paraon lang ang tawag. No? Halimbawa po, si Haring Bulkiya, no? Anong title niya? May tawag dyan. Sa India, Raha. No? Hari yun, no? Raja o Raha. No? So, Datu, yung mga ganyan. Yung doon sa Benguet, sa mga ano tawag doon? Basta yun po yun, addressing yung king o yung paraon o pharaoh, isa po yun. Hindi yan. Okay? So, Genesis 42 na tayo. Hindi na kami kakanta. Yun na yung pangkanta natin sa 41 and 42. Okay?
Okay po. Kaya mo na, ate. Sige po. Dali, baka may tanong pa sila. Hindi, kasi lilipat pa ako sa 40. Sige lang po. Okay. Genesis chapter 42. Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Joseph. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ako yung maraming pagkain doon." Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Joseph upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Joseph, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Joseph ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Joseph ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Taga saan kayo? Taga-Kanaan po. Wala kang mic. Sorry po. Take two. Okay po. Natulog po yung paraon. Ngayon ay kapatid ng mga ni Joseph. Okay. Take two. Take two. Kuya. Balik ka sa'yo. Chapter 6. Okay. Verse 6. Bilang gobernador ng Ehipto, si Joseph ay ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Joseph ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Mga taga saan kayo? Taga-Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain. Nakilala nga ni Joseph ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya't sinabi niya, Kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa. Hindi ba? Hindi po. Kami pong mga lingkod ninyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya. Hindi ako naniniwala na parito kayo upang alamin ang aming kahinaan. Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid. Ang isa po na may patay na. Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng paraon. Hindi kayo makakaalis hanggat hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba'y kukulong dito hanggang hindi nyo napapatunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, napatunayan lamang namin na kayo'y mga espiya. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Joseph sa kanila, Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin nyo ito. Kung talaga nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilang ko. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkain binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit, pagbalik ninyo'y kailangan isama nyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman kung kayo nga ay nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay. Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang sabi nila sa isa't isa, Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kaligpitan. Iyan na ba sinasabi ko? Nakikiusap ako sa inyo, huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. hindi nila alam na nauunawaan ni Joseph ang kanilang usapan.
sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Joseph dahil sa hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag ng kanyang kalooban, bumalik siya at ibinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila. Iniutos ni Joseph na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Joseph. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ng asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito. Ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto sa aking sako. Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa. Ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kami mga espiya? Sinabi po namin mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki at iisang aming ama. Sinabi po namin na patay na ang isa sa isa naming kapatid at ang bunso na may kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po namin sabihin ito, kalain ninyong subukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan ko si Simeon at pinauwi na kami dala ang pagkain aming binili. Ngunit mahigpit po ang bili niya na bumalik kami kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayan kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pinintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayat. Kaya pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba ninyo ako mag-isa? Wala na si Joseph, wala rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasanin ito para sa akin. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko may balik sa inyo si Benjamin, patay na ninyo ang 2 anak. Ipaubaya ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyong aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan. Mamamatay akong nagdadalamhati. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat kay Tata Bert. Natulog na naman ako. Okay. Actually, nagpalit po ng may isang scene na kapatid siya ni Joseph. At hindi yung huli din naman si Ruben. Ako na yun. Kasi mukhang nag-stall si Tata Bert. Kaya iba ko yung boses ko. Okay. So maganda ba? Maganda ba? Nandiyan pa ba kayo? Tigil na natin to. Parang wala na kayo eh. Andiyan, ilan sila? 32. So, Genesis 42. Ayan, ang paliwanag, no? So, tagutom na ngayon. Nakarating na sa Kanaan ng tagutom. Actually, sa buong region ng tagutom. Nung marinig na magkakapatid ang salitang Ehipto at sila'y pinapupunta, nagtitigan sila. Nagkatitigan sila. Nandun yung tingin na, wala, Ehipto. Nandun yung guilt of conscience. Yan. Kasi after 20 years, hindi pa rin nila nakalimutan. Alam mo yung budhi, yung surot ng, sinusurot ka ng yung budhi, no? Tama ba yun? Yan. Ramdam na ramdam pa nila. Yan pa inantay nyo, ba't nakatayo pa kayo dyan, di ba? Bakit na kayo? Punta kayo Ehipto. So natigal-gal, alam mo yun, natigal-gal, yung hala, punta tayo Ehipto. Okay. So, hindi naman nila alam kung ano nangyari kay Joseph, no? After 20 years na binenta nila. Remember, binenta nila ng 20 pilak o silver yun. Diba? So, alam niyo napakaganda nitong, ako lang sa totoo lang, lahat ng istorya sa Bible, napakaganda. As in, napakaganda. Ayaw nyo lang kasi basahin by the chapter, by the book. Kaya hindi nyo na-appreciate.
Pero kung susubaybayan niyo, ngayon nyo lang malalaman. So dahil sa inggit, binenta nila yung kapatid nila, nagdrama sila na patay. Ngayon, pinapupunta sila kung saan naroon, alam nila yung kanilang kapatid. So, wala na, ano sila, good. Paano, gagawin natin, baka ma-meet natin yun doon, 20 years ago. So, nagkatitigan sila, ay nahalata ni Joseph, ni Jacob, o ni Israel. Kaya tayo-tayo nyo ba dyan? Lakad na. Okay. So, alam nyo, lahat ng mga ito, alam ng Diyos kung anong mangyayari. Kaya even, no, yung taggutom, ginawa ng Diyos yan para magkita-kita yung magkakapatid. Para magkita-kita, pati yung kapalaran nila. Ngayon, sinong mas maganda kapalaran? Yung kinainggitan nila o yung mga nainggit? Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Ang mga inggitero, walang patutunguhan yan. Kundi habang buhay mainggit ng mainggit. Hindi kayo magtatagumpay. Yan. Okay. O, tingnan natin yung tanong. Pa-shoutout po. Hi, Mark Kenneth Balikanta. Hi, Mark. Ito si Mark, taga-simbahan doon. Maganda po, Senyor. Masarap po pakinggan. Si Benjamin po ba ang paborito ni Jacob dahil akala nila patay na si Joseph? O kasi po, si Joseph at si Benjamin, siya po yung tunay na magkapatid dahil anak sila ni Jacob kay Rachel. Which is yun po yung mahal ni Rachel, hindi si Leah. Pero kay Leah siya nagkaroon ng maraming anak. Yun. So, ayun, yun po yung ano. Kaya nung akala niya patay na si Joseph, si Benjamin na yung pinalit niya. Kumbaga, inalagaan niya ng gusto. Kaya takot siya, no? So, balik tayo sa kwento, no? Alam nyo, maraming bagay na nangyayari, tulad ng pandemya, ng COVID. No? Alam ng Diyos yan. Pero ang problema tayo, nagre-reklamo tayo, no? Hinaya ng Diyos yan. May mga tao na makaka-discover, makatututo, ng mga bagay-bagay, at masusubukan. Okay, halimbawa, tayo lang, tayong lahat. Pagsubok din ng Panginoon to di ba? Walang healing, walang ano. Pero ano na-discover natin? FB Live. Na-discover natin ito. Nag-FB Live healing tayo. Nag-FB Live question and answer tayo. Nag-FB Live araw-araw tayo sa ABFI Live. Nag-FB Live tayo ng AGT. Gumawa tayo ng show. So we discover, we learn. And I think we are tested and passed the test. Kami po yung tayo. Kayo. Ang pinakamalaking nakinabang sa COVID. Sabi nila, pakinabang sa COVID, pera palagi. Ako, hindi sila nakinabang dyan. Yan po ay mga perang mabubulok lang sa taguan dahil hindi nila mailalabas yan. Dahil oras na nilabas nila yan po ay sisingaw at magiging ebidensya para sa kanila ikukulong. Maniwala kayo. Sabi nila sa ibang bansa, di pag ninakaw nila doon, di ka naman sikat. Imagine mo, pag nasa lugar mo lang ikaw, makakita lang nilang bumili ka ng bagong motor, tinginan na lahat sa iyo. Diba? Sikat ka na agad. Subukan mo lumipuntak sa ibang bansa, dali mo yung motor mo, wala yan. Takayala, alabang lang, wala yan. Pero kung nasa sarili mo kang lugar at nakita nilang tagumpay ka, maliit man o malaki, bilib sila sa iyo. So, naintindihan ninyo? Yun. Kaya huwag kayo mainggit. Kung kayo ay nag-survive, na-discover ninyo at may natutunan kayo, katulad na natutunan at bagay na nakikinabang tayo ngayon dahil sinubukan tayo ng Panginoon. Kaya nga tayo, masasabi natin, thank you sa COVID. Thank you, Lord. Binigyan mo kami ng COVID. Thank you, Lord. Kinuwalantin mo kami. Bakit? Alam niyo po bang yung mga nasa abroad ay hindi nakakapagpagamot bago mag-pandemic? Alam niyo po ba mga nasa probinsya ay hindi nakakapagpagamot bago mag-pandemic? Pero dahil sa pandemic, dahil sa quarantine, nag-live tayo, hindi lang po yung mga pasyente hindi na makarating, kundi yung talagang hindi makarating dahil hindi uubra dahil sila'y nasa malayo. At naka-base na sa iba-ibang lugar. Wala pa ba nagtitext mula sa buwan at sa Mars? Wala pa, no? Wala. So sa 7 kontinente pa lang, no? Okay? Canada, America, Middle East, Asia, Europe, Australia, ano pa yung isa? Africa, meron sa Africa.
So, yung 7 kontinente meron. At sa lahat ng region. Region 1. Wag Wala na. na. Region 12. CAR, no? Cordillera Autonomous Region. Ano pa? Ano pa yung sa Mindanao? Marami yan. So, imagine ninyo, God allowed bad things to happen para may ma-discover tayo, may matutunan tayo, at matest tayo. Puro tayo, kasi yung tao, ang unang ginagawa, magreklamo eh. Oh. Senyor, paano yung free will? Kung tama ako, you will change the path of your life sa free will. Ganito yan. Yung destination yun, destined yun. Halimbawa, pupunta tayong Baguio. Punta tayong Baguio, from Parañaque, punta tayong Baguio. Ito ang free will. Paglabas mo pa lang dito sa sukat, ito yung free will. Ano gusto mo, mag-left o mag-right? Free will yun. So, bakit ka mag-left? Dadaan ka sa old na road, which is Ross Boulevard, yan, dire-diretso ka dun sa Bonifacio Avenue, at NLEX. Yan yun. Kung pag nag-right ka, pwede kang dumaan sa Skyway, which is dire-diretso, pwede kang dumaan sa South Superhighway sa baba. Napaka-engot mo na pag dumaan ka sa service road. Saksakan ng traffic. Pero still, free will mo yan eh. Kasi may mga free will tayong engot talaga eh. Alam mo yan, the highway. Di ba? Kaya ko yan. Sige mo. Kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kasi ang di mo lahat kabuuan ang inisip. Pero pag sinabi mo na sa'yo, pumasok na yung maliliit na bagay, yung free will mo yan ay mali. Kasi nakikita mo lang ay yung gusto mo makita. Hindi mo tinitignan ang katotohanan. Okay. So, sa mga tuwid, ito yung free will. Nasa NLEX ka na. Sa NLEX, maraming mga exit. Pwede ka lumabas. Kung gusto mong kumain doon sa masasarap na restaurant sa Concepcion, Tarlac, sa Pampanga, sa Bulacan, and so on and so forth. O pwede ka dumiretso ng T-Flex, diretso ka na doon, palakit ng Cannon Road. Pagdating sa Baguio, pakyat. Pwede ka mag-Cannon Road, via Cannon, pwede ka via Nagilian, at pwede ka rin via Marcos. So, tatlong free will option papuntang Baguio. The Baguio is the destination. But in our life, we will have a lot of choices. Pero the destination is only one, but one. Then you will arrive late, past, hindi pagod, nandulupaypay, o gumagapang sa hirap. Pero your destination, the destiny na buhay para sa iyo ay nasa iyo. Di ba? But you will have a lot of free will. Balik tayo kay Joseph. Binabasa natin. Free will. No? Nanaginip siya, no? Pwede niyang sabihin o hindi. Pinili niyang sabihin. Lalo na visit yung mga kapatid niya. Inulog siya sa balon. Nung kinuha siya, pwede siya mananakbo. Hindi niya ginawa. Umain lang siya na umayon. Binenta siya na binenta sa pero, naging malaya siya dun sa bahay nung kapitan ng mga sundalo. Di ba? Malaya siya doon. Pwede siya tumakas. Pero hindi siya tumakas. Naging second siya sa pero. Pwede na naman siya tumakas. Pero hindi siya tumakas. Each and every one sa atin is merong destination, destined future, destined ending. In between of that, everybody will have, you and I will have a lot of free will and choice. Pero maniwala kayo sa hindi. You and us often always the hard way. Yung choice natin, palpak. Yung sinasabi mong free will, talagang ang free kasi walang katuturan. Okay? Pinipili nyo easy way. Then eventually you end up, naalala mo ikaw, Crystal,
Sabi ko, mag-perform ka. Naalala mo. Ayaw mo. Talagang nakikipagtalo ka sa akin. May paiyak-iyak ka pa nalalaman. O, doon ka lang sa likod ng camera. O sige, sa likod ka ng camera. Nung nalaman mong gano'ng kahirap, mas malakas ang iyak mo. O ngayon, tawa ka ng tawa. Nag-away pa tayo nun. Inaaway mo pa ako eh. But you learned your lesson. If only, kung sumunod ka, nasunod yung free will mo, sumunod ka. Yung free will pa rin yun, susunod ako. Naging madali. Pero pinili mo yung the hard way. The good thing is, you discover, you learn. Then you pass the test. Kasi hindi naman ibig sabihin pag mali, hindi ka na makakarating sa bagay. Makakarating ka pa rin. Hindi naman ibig sabihin nun, palpak na. Hindi. Pinili mo lang yung free will mong mali, yung choice mong mali, the hard way. Yun. Ganun po yung nangyayari sa atin. Pero malayang-malaya tayo. Yan yun. Okay? Yung mga anak ko, ganyan, makukulit eh. Sabi ko na sa'yo eh, di ba? Pag tumakbo sa dilim, takbo pa rin ang takbo ng dapa. Huwag kang iiyak. Pag umiyak ka dyan, dapain pa kita uli. Ganun yun. Okay? Senior, paano po makontrol ang inggit? Ewan ko po, ako po kasi hindi ako naiinggit eh, no? Hindi yung mga nanggitero yata, hindi nila makontrol yun eh. It is because preoccupied sila sa lahat ng oras nila para tignan yung tagumpay ng ibang tao. No? Ako kasi, tinitingnan ko yung sarili ko, ano yung meron ako. Masaya ako. Ngayon, yung bagay na wala ako, kung meron yung kaibigan ko, ikaw na-promote ka, tuwa ako. Kasi wala magpo-promote sa akin. Siyempre, sino magpo-promote sa akin? Wala. Kaya tuwa ako, at least na-promote ka. Di ba? Ako alam mo po-promote eh. Kailan kaya ako po-promote ni God? Ano kaya promotion sa akin? Huwag naman, hirap naman ng mga promotion doon eh. Kaya rin sa iyo. Yung ko nga. So yung mga ganon, halimbawa wala akong ganito. Pero yung friend ko, kakilala ko. Siya yung ganon, proud ako noon. Yun ang pagkatao ko eh. That's why hindi ko masagot, ano ba yung ingitero? Paano ba pigilin? Siguro ang mapapayo ko lang is start looking on what you have. Have a gratitude, no? Yung magpasalamat sa Panginoon. Ngayon, yung wala ka naman, tingnan mo yung mga kaibigan mo. Di ba? Maging masaya ka. Ako, pag nakikita ko si Tata Bert, ganda ng sapatos mo ha. Yung pagbati kong yun, hindi yung inggit. Masaya ako, ang ganda ng sapatos niya. Kasi wala akong ganun eh. Hindi, totoo yun. Pero totoo ako kasi ganda ng sapatos. Ganun ako eh, pag nag-greet ako eh. Uy, ang ganda na ano. Pero wala akong inggit eh, kaya masaya ako. I'm happy for other people. Kasi pag ganun ka, happiness will be in your heart. Yung mga naiinggit, siya na naman, puro siya na lang, yun yung doon nagsisimula eh. Bakit mo ko question eh? Hindi mo alam ang kanyang pinagdaanan. O si Joseph ngayon, kanang kamay ng pero. Alam niyo ba yung pinagdaanan niya? Hinulog ba kayo sa balon? Ibinenta ba kayo nga slave? Pinagnasaan ba kayo at hindi kayo pumatol? Napasok ba kayo sa kulungan? Nakalimutan ba kayo sa kulungan? He was rewarded. Because he passed the test. Tayo nga, hindi pa tayo nag-test. Umpisa pa lang ng test natin, puro na kayo reklamo eh. Kumbaga sa eskwela, nag-cutting classes na kayo. Reklamo kayo na reklamo sa module. Pag may pasok naman, reklamo pa rin kayo na reklamo, nagka-cutting classes kayo. Ito maganda, yung mga nanay, galit na galit sa teacher. Pinagagalitan yung teacher, lalo na pag sinigawan, pag nasaktan yung konti yung mga anak. Ngayon, ginugulpin nyo na yung anak nyo eh. Dahil hindi nagagawa ng module eh. Lahat ng gulpi, inabot na eh. Tinutorture nyo, kinulong nyo pa nga kung saan yung mga anak nyo eh. Di ba? Wala palang kwenta yung ginagawa ng teacher. Imagine niyo yun. Isang teacher laban sa ilan? 20, 10, 30 estudyante. Ikaw isa lang estudyante mo eh. Kumakagulpi ka ng anak mo eh. Nakita ninyo? That is one classic example ng tao. Marunong lang tayo mag-complain. Hindi tayo marunong magpasalamat. Kaya dapat po, pag nagpasukan ng mga teacher,
Mahalin natin. May teacher sa taas, mamahalin ko yan. Tulog ba yung teacher sa taas? Mahal na mahal nga ni Nathan yun. Naalala ba ni Nathan? Bantay sarado. Yung teacher natin. Mahalin nyo. Kita nyo yung daming estudyante pag pinagalitan yung anak nyo. Kung maka-office kayo kaagad mga principal kayo, gusto nyo patanggal agad tulpo agad. Diba? Tulpo So, hindi na ninyo naisip ngayon yung anak ninyo. Sige, mga anak, sabihin nyo sa akin, kung ginulpi na kayo dahil sa module, sige nga. Patulpo natin mga magulang nyo. Sama natin mga teacher nyo. Makabawi man lang. Nakita ninyo. Diba? Senior, may comment ako. Yes po, Senior and Miss Anja. Thanks po sa Facebook Live Healing and AGT Live niyo. Marami kayo natulungan. At nakaka-inspire po lahat ng Bible reading. Maraming pinaparating si God sa atin to be a good person and be good to others. Thank you po sa inyo. About sa mga kinakaingitan, sa mga taong kinakaingitan, kahit anong planuin sa inyong masama, wala yang mangyayari. Mukhang hindi mangyayari. Halimbawa, ako, natalo tayo. Parang ganun. Pinagplanuhan yan Nagtulong-tulong ang lahat Di ba? Pinakamaga-classic nga, eleksyon, walang akong botante Nag-swimming sa nawawalang gubat daw At hindi na sila nakabalik O di ba? O di ngayon, hindi sila makakaboto, kailangan mag-rehistro na naman sila. O, anong sasabihin nila? Hindi sila rehistrado, kaya hindi sila makakaboto. Kung tatakbo na naman ako, di 2-0 na sila. Hindi sila makakaboto. O, binabaon lang nila ng binabaon ng sarili nila. So, yun nga yung sinasabi ko nga, Kahit anong plot mo sa isang taong matuwid at may plano ang Panginoon, nako, ang mangyayari dyan, yung kagustuhan ng Panginoong Diyos ang mangyayari because the Spirit of God ay nasa Kanya. Paano nyo malalaman? Hindi nyo kayang gibain yan. Kahit anong gawin nyo, ipakulong nyo binagbintangan nga si Joseph na manyak Gagasahin niya yung asawa ng gwardiya O, di ba? Kaya siya pinakulong. Nakulong naman siya. Wala lang. Di ba, pinagtalunan nga yun, nagmakaawa siya, gusto na daw niya. Hindi. Sabi na, huwag mo ako kalimutan. Hindi mo siya nagwala, 2 taon siya nandun. Nung naginip na yung paraon, dun na siya pinalabas. Kasi yun yung right timing of God. Huwag po kayong maingit. Kasi yung kinakaingitan nyo, hindi nyo kayang gibain. Lalong-lalo na kung ito ang inyong kapatid. Dahil ang biyayang binibigay ng Diyos sa kapatid ninyong yan, lalo nyong inaapi, tandaan ninyo, sabi ng Diyos, di ba, kung sino ang inyong binababa ay aking itataas. At kayong mga nagmamataas, aking ibababa. Okay. So, ito na ngayon. Nagkita-kita na sila. Ano ang unang ginawa ng kanyang mga kapatid? Yumuko sa kanyang harapan, nakasubsob ang muka sa lupa. Ano ang panaginip ni Joseph na kanilang kinabusitan? Darating ang panahon, luluhod kayo sa aking harapan. O ano ngayon? Inggit pa more! Pil na pil ko yan Inggit pa more! Di ba? Tanggalin nyo lahat. Ito si Pacquiao, nakakatakot yan Parang lahat, tinanggal nyo na. Ngayon, tinatanggal nyo. Bahala kayo. Pag naging presidente ng Pilipinas siya, animal. Ano na mangyari dyan? Sige, tanggalin nyo lahat. Kapihin nyo ng kapihin. Nako, maniwala kayo. Di ba? May isang pastor pang taga Mindanao. Sinisiraan. Tandaan mo hindi lang ikaw ang may Diyos. Tandaan yan. Huwag nyo kayo inggitan. Irespeto nyo ang kanilang paniniwala. Tulungan lalo na kung inyong kapatid tayo. Pag yan ang kapatid ninyo at yan ang tagumpay, kasama ka sa tagumpay. Napakarami magkakapatid. Diyos ko po, inggit na inggit. Mamatay kayo sa inggit. Pero hindi kayo mamamatay kasi ipapakita sa kayo
ang kanyang tagumpay na hindi mo makukuha ni katiting. Tandaan niyo yan. The more na naiingit ka sa iyong kapatid, the more na lumalayo sa iyong biyaya, at yung biyaya na para sa iyo, sa kanya na ibibigay. Pinaingitan mo eh. Tandaan niyo, ang sino mang binababa, aking itataas. Ang sino man nagmamataas, aking bababa. Diyos ko, ayun talaga, oh. So, ito na ngayon, di nagbaw. May interpreter si Joseph. Loko din ang loko eh, no? Sige, Egyptian ako eh. O, sige. Eh, nakita na niya. Hindi nila interpreter. Espiya kayo. Bakit ka pinakulong? Eh, mga siraulo eh. Nagsinungaling eh. Ano pag sinungaling? Patay na yung kapatid namin. Mga siraulo kayo. Ako yung kapatid nyo eh. Ba't ako patay? Binenta nyo ako. Sige, kulong kayo. 3 days. Mga siraulo to, mababait daw sila. Nagsinungaling pa talaga eh, no? Patay na daw eh. Buhay ako. Ako nga yun eh. Hindi ako patay. Di ba? Yung isang kapatid niya, si Benjamin, yun yung naiwan. Which is yun ang hinahanap niya. Loko itong mga to ah. Sige, kulong kayo. Di ba? Kaya siya pinakulong. Kaya niya pinakulong yung mga loko. Kasi nagsisinungaling pa eh. Dapat sinabi niyo, binenta namin yung isa ng bata pa siya, 20 years ago. Baka sinabi niya, ako yung binenta niyo. Okay. So, ito na. 3 days sila nakulong. Eh, mabait nga si Joseph at saka kapatid naman niya. Diba? Wala na nga yung galit niya. Bagkus nainis lang, sinungaling pa? Ba't ganyan yung mga ingitero, no? Sinungaling pa, no? Sinungaling kaya yung mga yan? Di ba nakarating doon sa nawawalang ano, pero hindi makabalik? Pag tinanong sa kanila, nawala nga kami. So naman, talaga naman. Ay, pasabihin pinlano namin para hindi kami bumoto. Yung mga ganon. Sorry po nakukwento ko lang kasi iba-iba yung istorya natin. Pero mas nakaka-relate ako sa mga istoryang alam ko. Di ba? Ikaw ba may mga story ganyan? Kwento ka naman. Mas maganda yung akin eh. Iba sa'yo. Parang Joseph na Joseph eh. Okay. So, nung pinakawala na, may guilty conscience na sila, nagsisisiyan na sila ngayon. Sinabi na ni Ruben, yung pinakamatanda, no? Eh, sinabi ko na sa inyo kasi nagmamakaawa, eh, ayaw nyo pa nun eh. O tingnan nyo kayo, naranasan natin yung naranasan niya. Alam, nagsisisiyan. Eh, kung kasi, sisiyan na. Eh, kasi nagaya si ganito eh. Alam mo, wala akong nalaman na sila yung may pasimuno. Lahat sila nagturuan. Nayaya lang lahat eh. Pero ang saya nila, nasa Facebook eh. O, di ba? So, makikita ninyo, no? The guilty conscience, dapat yan, totally, no? Tanggapin na nila. So, sa totoo lang, si Joseph ay napakabait. Nabigyan niya ng pagkain, binalik yung pera niya. Sige, umuwi na kayo. Basta ibalik ko lang sa Benjamin, kapalit ni... Sino yung pinaiwan na isa? Simeon. Simeon. Iwan yung Simeon. Anak ni Leah yon. Yung kapatid din yung kapatid din. So, ayun. Umuwi na nga sila. Maabang pagtatalo. Ito kay Jacob o kay Israel. At sinabi nga anong tawag dito? Yun ang gusto ng namamahala na ibalik si Benjamin. Sabi ni Jacob, hindi pwede. Nawalan na ako ng Joseph. Ngayon, nakakulong na ngayon doon si Simeon. Ngayon, dadalhin niyo pa si Benjamin. Di ba? Ano yan? Nagtanim po ba? Nagtanim po ba ng sama ng loob si Joseph kay Benjamin at kay Jacob? Hindi. Mahal niya naman lahat, maski kapatid niya eh. Wala siya sama ng loob. Kaya nga, di ba, pinangalan niya doon sa una niyang anak, Manase. Ibig sabihin, pinakalimot sa kanya ng Diyos yung sama ng loob. Ako po wala ako sama ng loob eh. Gusto ko lang i-point out sa inyo na miski nung panahon pa ni Joseph the Dreamer o the Interpreter, hanggang sa makabagong panahon ngayon, nangyayari yan dahil sa inggit na dapat tinatanggal yan.
So, ang problema po, no, ayaw ni Jacob pumayag o ni Israel, nawala na siya ng Joseph, kakakulong ngayon si Simeon doon, so kukunin pa si Benjamin. So, tatlo mawawala sa kanya, hindi na niya kakayanin. Eh, sobrang mahal niya si Joseph at saka si Benjamin dahil anak yun ni Rachel. Okay. So, sabi niya, okay lang. Nagtiis muna sila. Pero, ang hindi nila alam, 7 taon ay tatakbo ng kagutuman. Nasa umpisa pa lang sila. Roughly, mga 2 years pa lang sila. So, may 5 taon pa. So, akala niya, sapat yung pagkain na meron sila. To be continued on chapter 43 and 44. Bitin! Bitin! Ayan. Siguro nanood na rin kayo ng mga play ng Joseph the Dreamer at maraming pang iba. Pero I'll tell you, atakihin natin ang iba to. Atakihin natin ang iba. Any last word or payo whatsoever? Impronto tayo ha, wala tayong script binabasa. Sa totoo lang. Siguro sa mga iinggit, tama rin po yung sinabi ni Sir. Makontento ka sa meron ka, huwag mo na hanapin yung wala sa'yo. Tsaka hindi mo na kailangan ikumpara yung buhay mo, ano meron ka sa iba. Kasi feeling ko doon din po nagsistart yung inggit. Lahat po tayo may kanya-kanya tayong timing kay God. Hindi pwede lahat, kunwari siya, presidente, ikaw gusto maging presidente, hindi po pwede yun. So, antay lang po talaga natin timing ni God kasi kailangan natin maging patient. Kasi malalaman niyo po yung grace niya, yung dahilan, yung rason, bakit na-delay yung isang bagay. Ano po? Ako po, ito masasabi ko, ang inggit ay hindi yan isang bagay na gawa ng kabutihan. Ito'y gawa to ng parte ng kasamaan ng tao. Kasi po ako, masasabi kong tagumpay ako sa maraming bagay. Wala kayo sa lugar ko para malaman ninyo ang responsibilidad, ang obligasyon, ang accountability sa Panginoon sa lahat ng bagay na meron ako. Ang lahat ng tagumpay na tao ay higit ang pananagutan sa Panginoon, sa batas, sa kapwa. Ang pagod na nadadarama ng isang tulad ko ay higit sa 10 doble ng pagod ng panganariwan ng tao. Maraming nainggit, marami tayong anak, marami tayong pamilya. Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang mahalin ang ganong karaming anak katulad ng kay Jacob o Israel mula sa iba-ibang ina. Maraming naiinggit, pero hindi nyo alam na pag sa inyo ibinigay, baka hindi ninyo kayanin ang obligasyon, responsibilidad na inaatang sa ating balikat. Ang Panginoong Diyos, naging Diyos. Nainggit ba kayo? Kung may nainggit dyan, handa nyo na magpapako sa krus. Handa na nyo magbuhat ng krus. Handa na ba kayo magpalatigo? Handa na ba kayo malipustay? Maging masaya tayo kung mayroong nagtatagumpay. Dahil sa gitna ng tagumpay, ang bawat isa, lahat din tayo, ang bawat isa, ay may pakinabang. Sa gabing ito, sa mga konting pagbabagong ating ginagawa sa ating show, ito ay isang tagumpay ng Panginoon para mas maintindihan natin ang buhay-buhay ng mga taong sinauna na ngayon pala ay buhay pa rin natin. At patuloy tayong nagkakamali, at nagkakamali. Sana magising na tayo na ang Diyos ay perpekto. May perpektong oras, may perpektong plano para sa ating perpektong buhay. Ito po si Senyor na tinatawag, Anthony Vivero at ating kasama, Angelia Nerado. Magandang gabi po at sa muli, Friday, AGT, Tuesday, Bible reading muli. Kung nabiting kayo, next Tuesday, mas maganda. Night! Good night po. God bless. Like and subscribe po, Anthony Vivero-EG.